Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa tugmang Degulong. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa tugmang Degulong. Ang tugmang Degulong sa simpleng pagpapakahulugan ay ang mga paalala sa mga pasahero na maaari nating matagpuan sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeep, bus at tricycle. Paksari ng mga tugmang Degulong ang mga uri ng pasahero, mga katangian ng driver at ang mga pang-araw-araw na sitwasyon sa pagbibiyahe at pamamasada tulad ng mga hindi nagbabayad ng pamasahe. Sa tugmang Degulong din masasalamin ang kultura at saloobin ng mga ordinaryong mamamayang Pilipinong mga nabibilang sa masa na araw-araw na sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Kaya ito ay tinawag na tugmang Degulong ay dahil sa pangunahin nitong katangiang mababasa ito sa mga pampublikong sasakyan na may gulong katulad ng jeep, bus at tricycle. Katulad ng karaniwang tula, ang tugmang Degulong ay gumagamit din ng pagwawangis o metaporang anyo ng pagpapahayag. May bahid ng at karaniwang may lisensya poetika o hindi kailangang ibasto ang kamaliang panggramatika nito dahil kung minsan ay intensyonal ang kamaliang panggramatika nito. Narito ang ilang mga halimbawang Degulong. Una, sa pagtaas ng gasolina, kaming driver ang naghahabol ng hininga. Ikalawa, hanap ko'y pera, hindi karera. Ikatlo, kalimutan mo na lahat, huwag lang ang bayad. Ikaapat, bawal ang walang face mask at face shield, pati na ang walang pambayad. Tugmang Degulong, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.